Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, dito tayo ulit sa Pajero 414 natin na GDM version Gen 2, 1997 model. Dumating sa Pilipinas 2007. Yan, bago natin ito yung video, shoutout na natin, Anos Vlog. Subscribe sa YouTube channel at i-follow yung Facebook page niya. Then ang gagawin natin ngayon ay may tuturo tayo ng bagong tutorial sa inyo. Short vlog lang to, kaya manood kayo para matututo kayo mga ka-DIY. Lalong na po sa mga nakapajero dyan, Gen 2, Gen 1 o sa lahat na may mga sensor ng turbo intercooler nya. Check natin kung paano gumagana. Tara! So ang gagawin natin mga ka-DIY, tatanggalin muna natin ito. So ito may Philip kayo. Dito po sa pajero, ito po yung location ng sensor ng fan. Dalawang Phillips screw po ito. Yan. Tatanggalin ho natin yan kasi gumagana lang ho ito pagka na-reach po niya yung tamang init na kung saan doon po iikot yung fan mismo. Okay? Ito po kasi yung sensor ng fan. Ito yung nagbabato para umikot yung fan. Pagka malamig na rin to, ang gagawin din po nito ay papatayin din niya yung fan. Parang thermostat po ito mga ka-DIY. So yan, ang gagawin ho natin ay paiinitan po natin to na naka-switch po yung susian pero hindi po naka-andar yung makina. So sisingin natin ito. Okay, sa on position. Tapos ang gagawin ho natin ay painitan ho natin yan. So ganito po ang itsura nito. Ayan. Yan po ang sensor mga ka-DIY ng turbo intercooler. Ang surplus kasi nito nasa 2.5. Okay? So, para ma-check nyo to kung gumagana, simple lang po yan. Yan, ilagay mo yung socket, tapos painitan natin. Yan. Tapos, kung may lighter kayo, kandila, pwede rin. Tapos, ito may heater tayo. Yung gagawin natin, painitan natin to. Tapos, pagka mainit na yan, dapat iikot to. Okay? Pero dapat nakasindi rin to. Dapat po, ano yan, iikot yung fan mismo ng intercooler. Okay? Ito yan po kasi ang purpose niyan, yung sensor. Mainit na yung sensor at hindi pa rin umikot yung fan, may problema ho, baka sa wirings naman. Okay? Sa wirings or sa fuse. Baka walang contact yung wirings. Mag-lose contact. Or, kahit na mainit naman yan, kung good naman yung sensor, baka yung fan naman ang may sira. Baka nag-stack up yung fan, ganun. Dito naman, wala namang problema dito kasi yung fan naman ipinalitan na natin ng bagong palit ng fan. So dapat iikot po yan pag mainit na ito. Ikot lang po. Ayan, so gumagana na po yung fan mga ka-DIY. Ayan, umaandar na po, dinig naman, napakalakas. So ganyan yan, pagka na-reach niya na yung tamang temperature para mag-switch yung fan, magsisindi po yung fan, magti-trigger po yung sensor at magsisindi po yung fan. Ngayon kung malamig na po yung sensor, ito paglalamig na yan, doon na rin po mag-i-stop yung ikot ng fan. So dyan nyo po matitrace kung gumagana pa po ng maayos yung sensor ng turbo intercooler fan po ninyo, at kung maayos din po yung fan po ninyo, yung motor ng fan. Kasi kahit na okay pa yung sensor ng fan ninyo, yan, pero kung may problema sa wirings at yung sa fan mismo, hindi rin po iikot yan kahit na okay po yung sensor. So ayan, aantayin lang po natin na mamamatay po yung fan kasi hindi pa po niya na-reach yung hindi pa po bumababa yung lamig ng sensor. Yan. Pagka lumamig na po yan, mamamatay po yan na kusa. Antayin lang po natin. So ayan, antayin lang po natin na lumamig yung yung sensor na to para tumigil po yung fan. Ito po kasi magsisilbing triggering device. Kung mainit na po itong sensor na to, saka po magsiswitch yung fan. At kung malamig na rin po siya, kung nasa loob po kasi yan, dito po, mapapalamig din po ng fan yan. Pagka lumamig na po yan, saka lang po titigil yan. So ayan, standby po muna kayo. Tayo natin na lumamig. Ayun, namatay na po siya mga ka-DIY. Ganun po yung mechanism po ng na yan, yung sensor na yan. Ganyan lang po yung prinsipyo niyan. Pagka mainit na po yan, na-sense na mainit na, na-reach na yung desired temperature niya,
Tsaka po magsisindi yung fan at pagka lumamig na rin po yan, saka lang po mamamatay yung fan. So dapat po ganyan na maayos po na napapagana po ng sensor yung fan. Okay? So balik na po natin. May dalawang tornilyo lang po yan. So ito yung isang pamamaraan mga ka-DIY kung paano nyo matrace kung gumagana pa ng maayos yung sensor nitong turbo intercooler ninyo. Okay? So ang gagawin natin, pwedeng lighter, pwedeng posporo o kandila, pero mas mabilis heater, gun heater. Okay? Itong tester nakalagay dito at nakasindi yung susian sa on position. At pagka umilaw yung tester mga ka-DIY, yun po yung nag-trigger po yung sensor. Pagka hindi po umilaw to, ibig sabihin sira po yung sensor or loose contact. Papainitan natin. Dapat iilaw yung tester. Yung tester nakalagay sa positive. Yan. Yun, umilaw mga ka-DIY. So good pa yung sensor pagka ganyan. Mawala yan yung ilaw pagka lumamig na yan. Ganyan po talaga dapat yan. Kasi ito yung triggering device na kung saan gagana yung fan ng turbo intercooler natin. So nawala. Okay, painitan natin ulit. Pakita mo maigi. Nakita ba? Yun. So antayin mo na mawala. Pagka lumamig na yan, titigil na yung ikot ng fan, mamamatay din dapat yan. Ganyan po ang tamang pag-test kung okay pa o functional pa yung sensor ng turbo intercooler. Ganyan lang po kadali mga ka-DIY. Antayin nyo po yan na mawala. So okay na po, di ba? So ibig sabihin, running good po ito, all goods po ito. So yan mga ka-DIY, ganito lang po ang mag-testing ng turbo intercooler fan sensor natin. Gano'n lang po, painitan nyo po. Okay? So yan, napakita ko na po sa inyo, babalik ko na po. And hoping naman natutunan naman po kayo sa vlog content natin ngayon. Maiksi pero natuto ka. Dahil dito sa XPT, natuto ko na, nakatipid ka pa. Dahil sa XPT, sharing is caring. Kaya maraming salamat. Ingatan po kayo dahil sa pag-DIY, dalawa lang po ang meaning. Do it yourself at destroy yourself. Sila Dorin, Burn Times, sa inyo.